Sa loob ng venue ay masigla ang lahat. Nakaayos ang ilaw, handa ang mga kamera, at ang mga tao sa paligid ay abala sa paghahanda para sa 1-year anniversary ng May Chris. Isa na namang araw ng trabaho para kina Krista at Mikoy, ang tambalang kinagigiliwan ng maraming manunood. Habang naghihintay nagkukwentuhan ang mga K-boys, may ilan pang nagbibiruan. Hindi alam ni Krista na may nakahandang prank para sa kanya. Si Mikoy at ilang K-boys ay may planong subukan ang reaksyon niya sa isang kunwaring seryosong sitwasyon. Lumapit si Mikoy sa gitna ng set. Medyo tahimik ang paligid habang nagsisimulang magsalita ang direktor. Krista, sabi ni Mikoy, kunwari seryoso ang mukha. May gusto sana akong sabihin, matagal ko nang iniisip. Napalingon si Krista. Nagtaka siya dahil kakaiba ang tono ni Mikoy. Hindi ito katulad ng karaniwan nilang Berwan. I think, mas mabuti siguro kung wala na tayong love team, dugtong ni Mikoy. Ayoko na siguro. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang oras para kay Krista. Hindi siya agad nakapagsalita. Nakangiti pa siya noong una, akala'y biro lang. Pero nang makita niyang seryoso ang mukha ni Mikoy at tahimik ang paligid, unti-unting nagbago ang ekspresyon niya. Ramdam ng mga taong nasa paligid ang biglang pagbabago ng atmosphere. Ang ilan sa K-boys na kasabwat sa prank ay nagkatinginan. Hindi nila inasahang magiging ganoon kabigat ang dating ng mga salita. Si Krista ay napayuko. Sinubukan niyang ngumiti, pero halatang pinipigilan niya ang emosyon. Okay lang naman, sabi niya, kahit nanginginig ang boses. Kung iyon ang gusto mo, trabaho lang naman ito. Pero hindi napigilan ang luha. Dahan-daang tumulo ang mga iyon sa kanyang pisngi. Sa gilid ng set, ang nanay ni Krista na matagal nang napansin ang nangyayari. Kilala niya si Krista, alam niyang bihira itong umiyak sa harap ng iba. Lumapit siya ng kaunti, pero nanatiling mahinahon. Sandali lang, sabi ng nanay ni Krista mahinang ngunit matatag ang boses. Bigyan niyo muna kami ng kaunting oras. Tahimik ang buong studio. Ang nanay ni Krista ay hindi nagtaas ng boses. Hindi siya nagalit, ngunit halata sa kanyang mga mata na nasasaktan siya para kay Krista. Pinunasan ni Krista ang kanyang mga luha, pero patuloy pa rin ang pag-agos nito. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Lumipas ang ilang segundo na parang napakahaba. Sa kabilang banda, si Mikoy ay nagsimulang kabahan. Hindi niya inasahan na ganito kalalim ang magiging reaksyon ni Krista. Ang prank na akala niya'y magiging nakakatawa ay naging mabigat. Sa wakas, hindi na niya kinaya ang katahimikan. Krista, teka lang, sabi ni Mikoy. Napatingin si Krista sa kanya, basa pa rin ang mga mata. Prank lang yun, mabilis niyang sinabi. Hindi totoo. Hindi ko sinasabi na ayoko ng love team natin. Nagulat si Krista. Prank lang talaga, dagdag ni Mikoy, medyo nahihiya na. Sorry, hindi ko alam na masasaktan ka ng ganito. Unti-unting nagiba ang ekspresyon ni Krista, mula sa lungkot ay naging halo ng gulat at konting inis. Ang nanay niya ay napailing ng bahagya. Ganyan ba ang biro? Tanong nito, kalmado pa rin ang tono. Natahimik si Mikoy. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Lumapit siya kay Krista. Sorry talaga, sabi niya. Hindi ko akalain na masasaktan ka. Gusto ko lang sana magbiro. Pagkatapos ay napangiti siya ng kaunti, kahit may bakas pa ng luha. Huminga ng malalim si Krista at pinunasan ang kanyang mga mata. Unti-unti ring bumalik ang sigla sa venue. Ang nanay niya ay tumanggo lamang, tila nagsasabing ayos na ang lahat, basta't maging maingat na sa susunod. Humingi ng paumanhin si Kalingap Rab sa nanay ni Krista dahil hindi talaga ito dapat kasama sa prank kaso biglang nag-walk out si Krista. Mabuti na lang na kahit umiiyak ang mama ni Krista ay mahinahon pa rin itong nagsisalita. Dito nga ay nagulat si Kalingap Rab sa ugali ng nanay ni Krista, mabait pa rin kahit nagagalit. Hanggang dito na lang ang update ko mga kalingap, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.